Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Ayan, mga maulan na umaga dito sa amin. Ayan, lalong-lalo na sa aking mga subscribers, mga followers ko sa Facebook page. Binabati ko po kayo ng magandang umaga, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan at patuloy na sumusuporta sa akin, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga OFW at mga nagtitiwala at mga sumusuporta at nagmamahal sa akin. Yan, maraming salamat po. Yan, at nagpapasalamat din po ako nung nung Pasko po pala at New Year, nakalimutan ko po palang magpasalamat sa mga nag-send po ng pamasko nila sa GCash ko. Yan, lalong-lalo na kay Auntie Pani. Yan, maraming salamat sa iyong pamasko na ibinigay sa akin. Ayan, at God bless you, Auntie. Yan, yan si Auntie na yan ay, si Auntie Pani na yan ay talagang siya po yung yung itinuring kong pangalawang nanay ko. Yan, siya din dati yung nagpaaral sa akin. Yan, nung senior high school ako hanggang sa nakapagtapos, tumulong po siya sa akin ng parang pinaaral niya po ako. Yan, malaki ang utang na loob ko diyan kay Auntie. Yan, yan ang tinuring kong pangalawang nanay ko. Yan, si Auntie. Kaya maraming salamat sa inyo. Yan, sa mga nag-send sa akin. Hindi ko na po kayo isa-isahin, at alam nyo na po yan kung sino kayo. Ayan, ang Panginoon na pong bahalang magbalik sa inyo. Yan, naway doble-doble po ang blessing at biyaya na dadating po sa inyo. Yan, naniniwala naman po ako dyan mga kapatid, na kung ano ang itinulong mo sa tao o kabutihan, yan ay kabutihan din ang balik sa inyo. Pero pag kasamaan ang ginawa ninyo sa tao, ay kasamaan din ang babalik sa inyo. Pag mabuti, yan po, mabuti din po ang balik niyan. Yan. Ating reading ngayon ay spiritual mga kapatid, spiritual reading tayo. Yan, na-miss ko ng spiritual kasi nung mga nakailang araw ay na-stress ako. Yan. Hindi na ako makatulog, marami din nagpapagamot, may nagpapa-reading din, parang napagod yung physical ko na katawan. Kaya siyempre pag tayo ay napabayaan natin ang ating physical na katawan, ay magkakasakit talaga tayo. Ang spiritual ko po ay bastante po ang depensa ko sa spiritual, ang physical ko ang bumigay. Kaya dapat balance din tayo, kasi minsan pala hindi natin tulong lang tayo ng napapabayaan na natin ang ating sarili. Kaya minsan balansehin din, lalong-lalo na sa mga kapwa ko manggagamot. Ayan, ito na, spiritual tayo mga kapatid. Gagamitin natin tong oracle cards. Ayan, kukuha tayo ng 13 baraha. Hindi kasi ako marunong mga kapatid, yung parang sinashuffle, kasi hindi ako bihasa sa mga ganyang pamamaraan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan po, 13 baraha ang ating ang ating mensahe na ilalapag sa inyo. Yan. Meron dito sa inyo mga kapatid na sa mga dito, sa mga lalong-lalo na sa mga nagbabantay, sa mga pagtulog. Yan, sa mga natutulog tuwing gabi, ay meron pong mga nakabantay na mga spirit guide, ancestors, assisted masters.
at ang inyong mga angels. Meron ditong nagbabantay sa inyo upang protektahan kayo sa mundo ng espiritual kung kayo man ay aatakihin na mga taong mga espiritu o mga taong gumagawa ng masama. Yan, meron nagbabantay sa inyo dito upang kayo ay protektahan sa mga espiritual o physical na atake ng kalaban. Yan dito. Itong spirit guide, itong espiritong ito ay maaaring mga namayapa mong mga mahal sa buhay na laging nakabantay, nakagabay o nakasubaybay sa inyo. Ayan. Kasi ang mga espiritu, mga kapatid, pag namatay po ang ating mga espiritu, yan ay hindi po yan agad-agad nakakapunta sa langit. Hindi po yan, naandito lang po yan paggala-gala. Yan po ang mga tinatawag na mga espiritong ligaw. Lalong-lalo na po yung mga taong namatay na sinalvage, yan, ginahasa, o kung ano man ang mga o na disgrasya o ano man mga insidente o aksidente na nangyayari sa kanila, ay naandito lang po yan sila sa lupa paggala-gala, mga kapatid. Yan. Kasi namatay sila nang hindi nila alam hindi alam ng mga pamilya nila, hindi alam ng pamilya nila kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya yan, naghahanap yan sila ng mga tulay, yan, yung mga taong magbibigay sa kanila ng ng mensahe sa kanilang pamilya kung anong kanilang habilin bago sila tatawid sa kabilang buhay. Yan, may mga mensahe yan sila na gustong ipaabot sa kanilang mga mahal sa buhay para makatawid sila sa sa kabilang buhay. Yan, tulad ng makatawid sa langit o saan man sila dadalhin ng Panginoon. Ayan, kailangan nila yan may mga mensahe yan sila sa kanilang pamilya bago sila lilisan dito sa ating mundo o tatawid sa ating Ama kung saan man sila dadalhin ng ating Panginoon. Kaya yung mga espiritu na yan na mga kaluluwa ay naandito lang yan, paggala-gala lang yan dito. Ayan. Itong cup, 8 of cups. Ayan. Itong 8 of cups sa mundo ng espiritual ay merong tao dito na lihim na nakamasid sa iyo upang yung iyong tagumpay. Yan. Minamasdan nito kung ano na yung status sa buhay, kung ikaw ba ay nagtatagumpay, kung ikaw ba ay naging umasenso na sa buhay. Merong tao dito na nakamasid o nag-aano sa social media, nag-post. Yan. Kung ikaw ba ay nagpo-post ng mga inyong mga achievement, lagi ito sa iyo, nakasubaybay ito sa iyo, lagi kang ini-stalk nito sa social media. Itong taong ito. Yan. Yan. Itong barahan na ito ay sumisimbolo ito sa maraming blessing ang dadating sa iyo, mga kapatid. Bubuhos ang blessing o mga biyaya na dadating sa inyo ngayong taon. Maraming opportunity. Yan. O dininig ni Universe ang inyong panalangin na mga kapatid, na ang inyong mga kahilingan ngayong 2025 ay sa 2025 ay matutupad ito, mga kapatid. Yan. Ito, bubuhos ang mga biyaya sa inyo. Yan. Noong 2024 kasi, mga kapatid, ay mabagal pa ang yung mga kahilingan niyo 2024 ay malabong mangyari pa. Ngayon 2025 ay bubuhos na ito. Yan. Ang pagong kasi ay sumisimbolo sa mabagal na proseso. Pero ngayon 2025 ay bubuhos na dito ang inyong mga swerte, pagpapala o mga oportunidad ninyo, at patutuloy ito. Yan. Patutuloy itong mga kahilingan ninyo. Yan. Ito, mayroong dito na sa inyo, sa mga tao dito na makakapanood, lalong-lalo na ang mga masculine, mayroon ditong isang babae na nag-a-admire sa iyo. Lalong-lalo na sa iyong social media, sa Facebook. Meron ditong nagkakagusto sa iyo o ina-admire ka, hinahangaan ka nitong babae na ito. Lagi itong nakasubaybay
nakapost sa iyong social media, mapa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, o kung ano mang uri na mga sa mga social media platform. Ayan, lagi itong nakatingin sa iyo, nakasubaybay, parang hinahangaan ka itong babae na ito. Ayan. Itong two of snake. Sa ngayon, mga kapatid, wag po kayo basta-bastang magtitiwala. Kahit wag kayong basta-basta magtitiwala sa mga taong nasa paligid ninyo. Kilatisin po ninyo ang ang ugali, pagkatao, kung ano man ang intensyon ng taong iyan. Kasi sa ngayon 2025 ay year of the snake sa ngayon. At mag-ingat po kayo, baka meron pong magta-traidor sa inyo, o kayo po dito ay ahasin, traidorin, i-backstab ka, o gagawan ka ng mga maling kwento. Yan. Mag-ingat po kayo, dahil hindi po lahat ng nasa paligid natin ay totoo. Yan. May mga ibang intensyon. Kaya wag po kayong magbibigay ng mga impormasyon ng kung ano-ano, o kung ano man na mga kasi yung mga yan ay may mga intention yan. Kaya wag po kayong basta-basta. Yan. Ang year of the snake ay yan po ay sumisimbolo po ng pagtatraidor. Ayan, tulad nung kay Eva at kay Adan. Itinukso ng ahas si Eva na kainin yung mansanas. Kaya doon, nung nakain ni Eva yung mansanas, doon nagbunga ang kasalanan. Yan, kaya ang mga tao ay hanggang sa huling henerasyon ay nagkaroon ng makasalanan dahil kinain nila ang bunga ng mansanas. Ayan, ahas ang nagtukso kay Eva at Adan, kaya naging makasalanan ang mga tao. Ayan, doon nagbunga ang makasalanan dahil sinuway nila ang Panginoon, na binilinan sila ng Panginoon na huwag kainin ang mansanas na yun sa puno ng buhay. Yan. Kaya mag-ingat po dito ngayong 2025. Wag po basta-basta magtitiwala kung magbibigay ng mga kung ano-anong informasyon about sa iyo, dahil napakahirap, mga kapatid. Yan lang. Mag-ingat po kayo sa itong ahas na ito. Yan. Ang ahas ay sumisimbolo ng pagtatraidor. Yan. Kasi ang ahas kasi sa pag-ano ng ahas, tahimik lang ang ahas pag gumalaw, pero pag anay tutuklawin ka niyan. Kaya wag basta-basta. Itong Three of Cups. Itong Three of Cups na ito ay meron ditong isang Three of Cups. Meron dito na mga tao na may mga problema, anxiety, depression, o kung ano man ang mga problema nila sa mga pinansyal, mga panggastusin sa bahay, kung ano man, ay lang, mga kapatid, lahat naman ng tao ay mayroong pagsubok na pinagdadaanan. Ayan. At wag po kayong mga kapatid, wag po kayong mawalan ng pag-asa dito. Umupo po kayo sa tabi, mag-meditate kayo. Yan. Hilingin ninyo sa Ama na kayo ay pagkalooban ng grasya at pagpapala. Yan. Dapat kung kayo ay humiling o manalangin kayo sa Ama, wag ninyong iasa sa panalangin din. Dapat samahan din ninyo, kilusan din ninyo. O magtrabaho kayo. Ang Ama po kasi, ang Ama po ay nag-ano lang po yan, yung ating Panginoon. Siya lang po ang nag-guide sa atin, pero kayo po ang kikilos dyan para magkaroon kayo ng ganyan. Kung paulit-ulit kayong hihiling sa ating Panginoon, kung hindi mo kinukulusan, kung tamad ka, ay walang mangyayari sa buhay mo. Dapat dyan, pag humiling ka o manalangin ka sa ating Panginoon, ay kilusan mo, magtrabaho ka o gumawa ka ng mabuti para mas lalo kang pagpapalain. Ayan po.
Kasi kung papairali natin ang ating katamaran ay wala pong mangyayari sa atin. Itong spiritual sa mga ano dito, mag-ingat din tayo, mag-ingat rin kayo sa mga nakapaligid sa inyo, lalong-lalo diyan sa mga lalaki na mahilig lalaki na mahilig mambabae. Yan, mag-ingat-ingat din po kayo diyan dahil darating ang araw, yan po ang magpapahamak sa inyo pagdating ng panahon. Kasi itong babae na ito ay mapanukso itong babae. Itong babae na ito ay ito ang sisira sa kinabukasan ninyo. Kaya kung kayo man sa bilang parang na rin, lalaki din ako, pumili din kayo ng babae na karapat-dapat sa inyo. Huwag yung babae na madaling kalabitin dahil sa oras na magkalabo-labo kayo niyan, magkalabuan kayo o kung ano man, ipapahamakan yan, mga kapatid. Tandaan ninyo, tayong mga lalaki, si Eva ang nagpahamak kay Adan. Yan. Tayo mga lalaki ay hindi tayo tayo ay sumunod sa ating Panginoon, pero sinuway ni Eva ang utos ng Panginoon. Yan. Kaya mag-ingat ka dahil paaring ipahamak ka nitong babae nito. Huwag po kayong magpatukso dahil alam niyo kung ano ang intensyon lang ng babae na ito sa inyo ay kunin yung mga meron kayo, manaipundar mo, kayamanan mo o kung ano-ano man na meron ka. Yan. Itong babae na ito ay tahimik lang ito, mga kapatid, pero wag po kayong basta-basta magtitiwala dahil minsan din po, mga kapatid, sa panahon ngayon ay iba na ang panahon ngayon kaysa dati. Yan. Ito ang two of wands. Ang two of wands na ito, mga kapatid, ay mayroon pong gumagawa din ng spiritual sa inyo, sa mga makaka-resonate lang. Itong mga itong mga ginagawa sa inyo sa spiritual, ito ay mga sumpa lang ito. Hindi ito kulam, hindi ito barang. Magkaiba po kasi ang kulam at saka barang at ang sumpa. Ang sumpa po, mga kapatid, ay kahilingan yan, humihingi yan ng patungkol sa mga espiritu na bigyan ng sakit ang tao, bigyan ng maganda, malugi ang kanilang negosyo, pamumuhay nila. Merong sumusumpa dito sa inyo, mga kapatid, o maaaring nag-i-evil eye dahil sa inggit na natamo mo o nangyari na sa iyo ngayon, o ikaw ay nag-umasenso na mayroong mga tao talaga na naiinggit sa inyo ng palihim. Hindi man nila sinasabi ito, pero mararamdaman mo rin ito. Mararamdaman mo. Yan. Saglit lang, mga kapatid, at may gagawin lang ako. Babalik ako. Ayan, mga kapatid. Yan. May ginawa lang ako saglit at bumalik din agad ako. Itong na ito, ang simbolo nito sa larawang ito ay meron ditong ginawan ka dito sa spiritual. Yan. Na gusto ng tao na ito na ma-stuck ka sa isang sitwasyon. Nandiyan ka lang sa bahay, gusto lang niya maghilata ka, wala kang ginagawa maghapon, o parang tinatamad ka magtrabaho para maging stuck ka sa sitwasyon. Parang ginapos ka lang o sinilyuhan ka. Kumbaga itong na ito, at kumbaga sa insekto na ito ay sumisimbolo sa iyong pagkatao. Itong ahas na ito, ayan ay gumagapos sa iyo, ikaw ay pinupuluputan. Yan, kumbaga sa isang sitwasyon ay gusto niya maging stuck ka dyan sa iyong bahay, kung ano man sa iyong trabaho, tamad ka gumawa ng iyong gawain, kung ano-ano yung mga kung ano yung mga iniisip mong mga negatibo, yan yung mga nangyayari o ginagawa sa iyo sa mundo ng spiritual. Yun. 9 of wands. Itong 9 of wands na ito, mga kapatid, yan.
kumbaga sa itong Nine of Wands nito, ito ay sumisimbolo sa isang ermitanyo o kaya yung manggagamot na tao na may dalang lihim na karunungan. Itong tao na ito ang makakatulong sa inyo. Maaring ito ay albularyo, faith healer, tarot card reader, basta yung mga nagtatahak ng lihim na karunungan na putian, ito ang makakatulong sa inyo upang matanggal ang lahat ng mga negatibo o kung ano man ang mga nito, ay ito ang makakatulong sa inyo. Mataas na antas ang manggagamot na ito o guro. Yan. Malakas na ang antas nito. Yan. Ito lang talaga ang pinagbibilinan ko, lalong-lalo na sa mga lalaki dyan na mahilig mambabae. Yan. Sa mga makakapanood nito ay ano ninyo mga kapatid, umiwas kayo dahil itong babae nito ay mapanukso. Dahil darating ang araw ipapahamak ka nitong taong ito. Kaya iwasan mo dapat mga kapatid. Ito mga kapatid diyan. Mag-ingat din sa lahat, lalong-lalo na sa mga kaibigan mo diyan, sa mga makakapanood nito. Meron din dito mga kapatid na mag-ingat din kayo, protektahan din ang inyong sarili dahil sa sobrang pagpapakatotoo ninyo sa inyong sarili ay merong mga kaibigan ka, may mga kakilala ka o mga taong may galit sa iyo na gusto kang atakihin, gawa ng masama, pinagpaplanuhan. Kaya ikaw dito ay sumisimbolo na dapat depensahan mo ang sarili mo para hindi ka salakayin ng mga mababangis na mga halimaw na ito sa iyong paligid. Ayan. Sumisimbolo ito ng dapat mag-ingat dapat din, lalong-lalo na sa mga tao sa panahon ngayon. Marami ngayong mapagpanggap sa totoo lang. Kaya dapat mga kapatid, mag-ingat. Itong mangkukulam na ito, ito sumisimbolo sa pangkukulam itong babae na ito. Meron itong nagmamasid ito sa iyo kung paano ka atakihin nitong taong ito. Namamasid ito kung paano ka atikihin kasi hindi ka mabasta-basta dito eh. Yan, hindi ka mabasta-basta. Kaya ganun siya, ganun yung niya. May galit ito sa inyo, may inggit, lalong-lalo na sa mga makakaresonate nito, sa mga makakapanood. Merong galit ito sa iyo. Yan, tignan mo yung mga mata nila. Yan. May galit, may lihim na galit ito sa iyo. Kaya mag-ingat din. Itong wands dito ay sumisimbolo ito ng itong barahan na ito ay nagaano to mga kapatid, merong isang na didepensa sa'yo, didepensahan ka, tutulungan ka o maiahon ka sa kalagayan mo. Merong tao na tutulong sa inyo. Yan. Meron taong magtatanggol sa iyo yan dahil sa mga kaaway mo, sa may nagagalit sa iyo, sa mga kaaway mo, sa mga taong may lihim na inis sa iyo. Merong taong magtatanggol sa iyo at magpapatunay na ikaw ay walang kasalanan, wala kang ginawang mali o kung ano man na paratang laban sa iyo. Merong magtatanggol dito na hindi totoo yung mga paratang sa inyo dito. Sa mga spiritual dito ay mag-ingat din sa mga evil eye o sa mga kasi mayroon kasi yan dito mga kapatid. Ito ang ikikwento ko, idadagdag ko dito sa mga taong mahilig magpakulam. Yan, sa mga taong mahilig magpakulam o wala lang ginawa kundi magpakulam lang ng magpakulam. Meron ditong isang pasyente na lumapit sa akin na dati kakilala at parang pamilya na rin ang turing ng isang tao sa kanya mga kapatid. Babae siya na lumapit siya sa akin. Meron siyang kaaway na pinagawan. Maraming pera ang babaeng ito dati.
ikikwento ko sa inyo. Maraming pera ang babae na ito. Nagpapabayad siya kung sino yung gusto niyang ipakulam, ay nagbabayad siya ng mga taong gusto niyang ipakulam, lalong lalo na yung mga kagalit niya. Pagkatapos nun mga kapatid ay nung time mga kapatid na siyempre sa dami niyang pera, sige siya na bigay dun sa mangkukulam na yon. Parang siya na yung nagsusuporta dun sa mangkukulam hanggang sinisingil na siya ng mahal, hanggang naubos ang pera niya mga kapatid. Naubos ang pera niya nung time na hindi nila mapatay-patay yung pinakulam nila yon, hanggang sa siyempre wala nang ginawa, wala nang materialis na o mga alay doon, kung ano man yung iaalay doon, wala na siyang pang suporta kasi naubos na. Nung time na wala na, di na mga kapatid, hindi na nire-replyan nung manggagawa niya, hindi na nire-replyan nung mangkukulam na pinagawa niya ng masama yun kasi wala ng pera mga kapatid. Sa kadahilanan na matakot na bunyag ang kasi tinakot nung babae na iyon na kung hindi niya pa rin gagawin yung pinagagawa dahil naubos ng pera niya, ipopost niya daw yung ipopost niya yung mga conversation, yung mga halaga ng hiningi sa kanya, kung ano-anong mga pera, mga gamit ang hiningi nung mangkukulam na yon, ipopost daw ng babae na yon nung lumapit dito sa akin. Yan. Tapos nung mga kapatid, mga kapatid, sa takot ng mangkukulam na mabunyag ang kanyang lihim, yan, ay yung babae na yun mga kapatid, yung binira nung lumapit dito sa akin. Kinulam yung babae nung dating mangkukulam niya dahil natakot mabunyag ang kanyang sikreto. Ayan, ang lesson dyan mga kapatid, wag po kayo basta-basta magtitiwala sa mga ganyang mga mangkukulam na yan, dahil darating ang araw kung sakaling wala na kayong maibigay sa mga mangkukulam na iyan, ay kayo ang kayo ang babalikan yan, kayo ang pipinsalain ng mga mangkukulam na iyan. Yan, lumapit dito sa akin at nagpagamot. Yeah, ang kasi mga kapatid, kasi sa panahon kasi ngayon, ang mundo ng espiritual ay ginagawa ng negosyo. Sa totoo, may mga kalimitan ganun ang mga nangyayari. Yan. Walang taong umaasenso pag puro kulam ang iniisip o puro masasama ang ginagawa o puro pang sariling interes para lang makapaghiganti. Mali po 'yun mga kapatid. Ang tip ko lang sa inyo, kung kayo man ay inagrabyado o ginawa ng masama, ipanalangin ninyo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang bahalang gumanti diyan. Huwag ninyong mga kapatid, huwag ninyong iasa sa mga mangkukulam yung mga yung mga gawain na mga ganyan, dahil di ninyo alam kung kayo ay nagpakulam, ang inyong palang espiritu ang isasangla niyan para tumalab o gagana doon sa ang kanilang ritual. Espiritu mo ang sinasangla nila para gumana. Tignan mo yung iba, pag nahuhuli namin, ang pumapasok yung kaluluwa o espiritu ng gumagawa o nagpagawa. Kasi isinangla doon nung mangkukulam yung espiritu, kaya minsan yung espiritu ng nagpagawa yung unang pumapasok. Yan dapat. Kaya mag-ingat po mga kapatid. Ang spiritual po ay hindi po laro, hindi po yan, darating ang araw, yan ang taong mga mangkukulam na yan na inyong nilapitan, ay yan din po ang magpapahamak sa inyo bandang huli. Yan lang, bilang manggagamot, bilang faith healer, bilang tarot card reader, ay maging aral ito sa inyo. Nung time na wala ng pera ang nagpapagawa na yon, ay initsapwera ng mangkukulam. Initsapwera nung nagalit yung mangkukulam na yon kasi yung mga sekreto ng ay ibinunyag para hindi ginawan siya. Kaya
Ang nangyari sa babae na yon ay nagkandalit-silit siya ang buhay. Nagkanda malas-malas dahil sa ginawa niyang pansariling interes o ang hindi maganda ang kanyang gawain. Yan ang ano diyan, katotohanan mga kapatid. Kaya wag po tayong lumapit sa mga ganyan. Kung may mga problema kayo, kung kayo ay inaway, kung kayo ay pinagpaplanuhan man kayo dyan, kung kayo man ay awayin, kung may mga tao man mga nagagalit sa inyo, huwag kayong lumapit sa mga mangkukulam. Ilapit ninyo sa Panginoon, magdasal kayo. Hindi yung pag nagagalit kayo, mayroong iba dyan hahanap ng mangkukulam, pero kalimitan ganyan ang nangyayari. Yan ang totoo. Maghahanap dadayo pa ng ibang lugar para makahanap lang ng mga ganyan, para makapagbayad ng mahal. Biruin ninyo mga kapatid ha, pag kayo ay nagpakulam, babayad kayo ng 50,000, babayad kayo ng 100,000 para patayin lang ang tao na yun. Kung yun ay ipinasa Diyos ninyo at yung 100,000 na yun, ninegosyo ninyo yun, ninegosyo ninyo yung 100,000 ay babayad ninyo sa mangkukulam, yung 100,000 na yun pinagawa nyo ng bahay, may matitirahan kayo. Ay sino ang yayaman? Yung mangkukulam, dahil ang pera na yun doon mapupunta sa kanila. Meron ding mga mangkukulam din naman natatakot din sa gagawin nila. Meron ding tinatanggap ang bayad pero hindi nila ginagawa. Pero yan ang katotohanan. Yan. Magalit man sila sa akin, pero gagamitin ko at sasabihin ko sa lahat ng mga manonood at followers ko na yan ang kalimitang totoong nangyayari. Takot sila ding mahuli ng mga manggagamot. Yan, kasi sa ano ngayon, sa panahon ngayon, hulihan talaga ng espiritu, labanan talaga yan. Yan. Takot din yan. Kaya minsan yung iba tinatanggap na lang yung pera tapos hindi ginagawa. Yan ang kalimitan sa totoo. Kasi kung ang totoong kabutihan ang ano mo, ang intensyon mo, ay gagawin nila. Pero pag masama, pag alam nilang tagilid sila, hindi nila gagawin yan. Tatangkapin nila yung ang kanilang ang bayad. Yan. Yan ang katotohanan diyan. Marami na akong napatunayan diyan sa mundo ng espiritual. Lahat na ng mga estilo ng mga yan ay alam ko. Yan, sa mga diyan, sa mga nagtatahak ng lihim na karunungan na mau-open dito na gumagawa ng kaliwa, ay nasa sa inyo na yon mga kapatid. Nasa sa inyo na. Basta ako ay sinasabi ko ang totoo para hindi maligaw ang ating mga manonood, subscriber, followers at basta ang masasabi ko, pag may problema kayo, ilapit niyo sa Panginoon, pagsimba kayo. Yan. Hindi niyo iasa sa mga mangkukulam, sa mga manggagayuman na yan. Dapat wag ninyong iasa dyan dahil hindi kayo yayaman dyan. Ang lahat ng pera ninyo ay mapupunta lang doon sa mangkukulam. Yan. At saka sa totoo lang mga kapatid, walang mangkukulam na yumayaman. Ang pera kasi mga kapatid, pag galing sa paggawa ng masama, madaling maubos yan. Sa totoo lang. Madaling maubos yan. Pero pag galing sa pinaghirapan mo, pinagpaguran, pagtulong sa kapwa, ma-appreciate mo kasi mga kapatid na ang pera na galing sa pinaghirapan mo o pawis at dugo o kung ano man ang mga puhunan na mo dyan, matagal mawala mga kapatid dahil sa kabutihan na appreciate mo yung hirap. Kaya minsan natuto ka magtipid, mag-ipon, magtago na mga pera na yan. Kaya matagal mawala ang mga blessing dahil sa kabutihan na ginawa mo. Tandaan ninyo, walang mangkukulam na yumayaman, walang nagpapakulam na umaasenso. Yan. Walang kasi pag galit kasi ang pinapairal natin. Yan, hindi na natin alam, nakakasakit na tayo ng iba, gumagawa na tayo ng hindi maganda. Yan, nasasaktan na natin ang ating kapwa dahil nga sa galit, sa personal interest, kung ano ang mga pumapasok sa isip na tinutukso na mga demonyo niyan. Kasi pag ang demonyo kasi pag napasok ka ng demonyo pag pinasok ng demonyo ang isip mo, nakokontrol ka niya, nakakagawa ka ng masama. Yan ang katotohanan diyan, mga kapatid. Ayan. Naway maging aral iyan sa inyo.
na ang dating babaeng na mayaman, maraming pera, imbis dahil sa ano niya na bigyan ng pasakit yung nakaaway niya, siya patuloy ang na balikan sa ginawa niyang kabulastugan. Ayan. Kasi nahihirapan yung mangkukulam doon kasi yung pinagawa ng babae na yun ay mayroong pangontra kumpleto sa depensa, kaya di ba basta-basta. Yon. Ganyan din mga kapatid. Sa mga mahilig magpakulam o mangulam diyan, hindi man tatama sa inyo yung mga karma niyan, tatama yan sa inyong mga anak, sa kaapu-apuhan, sa pitong saling lahi, tatama yan ang inyong ginawang kasalanan sa inyong kapwa, mga kapatid. Totoo ang sumpa na yan. Totoo po ang sumpa, mga kapatid. Totoo. Kaya ako'y naniniwala sa mga sumpa at mga karma na yan. Ayan ang masasabi ko. Ang mensahe na ito ay kung magustuhan niyo ay paki-like, share at subscribe ang aking YouTube channel. Ayan. Dapat po ay mag-ingat din tayo. Yan. At yung akala mong maging kaibigan mo o ay yung pa pala ang magta-traitor sa iyo. Yan. Maraming nangyari diyan, mga kapatid. Hindi lang nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Nangyayari din yan sa personal na buhay. Kaya mag-ingat din tayo sa mga nakapaligid sa atin. Yan. Kahit ano man ang natin, kahit ano mang pakita nating may masasabi at masasabi din sila. Yan. Kasi yung iba kasi umaasa sa may ibang tao kasi na pag nakakasakit sila, masaya sila, parang lumalakas sila kasi gawain na nila yun eh. Kasi pag hindi sila nakakachismis, hindi sila nakakagawa ng masama sa kapwa nila, nanghihina sila, parang sakit na nila yun. Yan, kaya umiwas tayo sa mga ganyang bagay, kasi pag patuloy tayong dumikit sa mga ganyan, sa mga ganyang ugali, mahahawa ka. Parang virus yan. Parang virus na nagkalat ngayon sa China na nakakahawa. Yan. Tulad dun sa tao, pag dumikit ka sa tao masama ang ugali, magiging masama ang ugali pag dumikit ka dyan. Kaya ako, mga kapatid, ay sa mga ganyang tao ay umiiwas ako pag alam kong hindi ako komportable. Yan, dahil darating ang araw, yung mga taong yan ay ipapahamak ka niyan pagdating ng panahon. Ayan, mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.